Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 5 kabalay naguba sa pagkahugno sa kalsada sa Marilog, Davao City. Mga motorista gipaagi na sa mga alternatibong ruta. Sakyanan sa kasundaluhan, gilabayan og granada sa riding in tandem suspect sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. 2 ka mga sundalo ug 3 ka mga sibilyan samdan sa pagbusikad. Detachment sa 12th Mechanized Company sa kasundaluhan sa Talitay, Maguindanao del Norte. Giatake sa dili moubos sa 15 ka mga armado. Binayloay og bala, milungtad og 20 minutos. Dismissed nga pulis ug kaubang sibilyan, arestado sa drug buy-bust operation sa Taguluan, Misamis Oriental. Og pipila ka Kapuso Stars nakisadya sa 27th Tinalak Festival sa South Cotabato. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Dili paghihapon maagian ang parte sa dalan sa Sitio Marahan sa Marilog District sa Davao City nga nahugno niadtong Biyernes sa gabi. Hinuon mi tagana na og alternate route ang DPWH Region 11 alang sa temporaryong kaagian sa mga motorista. Ani report. Nakankan gayod ang ilalom nga bahi ni ining kalsada sa Purok 39 Sitio Marahan sa Barangay Marilog proper sa Davao City, dihang nahitabo ang road slip o pagkaguba sa kalsada tungod sa nakankan nga yuta sa ilalom niini niadtong Biyernes sa gabi. Kining balay katumpaguna human hapit maapil sa pagkatagak sa pipila ka kabalayan sa lugar. Usa niini ang balay ni Shirley Bulud kinsa wala gayoy nasalba nga gamit. Ni gawas namin sa among kuan sir kay nakahibalo naman mi nga kuan na kuan na ang among kuan payag. Nay signal sir ba. Nya mo to na nag-stress mo ang hawa na mo diha kay mo kuan na ni mahugmak na. Ana rin hawa pud mi dayon. Ang balay sab sa anak ni Vivian Canubas nalakip sa natagak. Maayo na lang kay walay naangol kanila. Di mga alas 4, napansin na ng mga sa tanan pa sa lahat na bumaba na yung lupa. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung sasakyan, yung mga malalaki. Tapos mga napansin nila na parang bumaba, saka sila naghakot. Tapos yung amin, di namin nahakot kasi sarado. Yung mga bandang alas 7, tunog na lahat. Tapos yung mga bahay, unti-unti nang bumababa. Sumala sa kapitan sa barangay, gilayon silang miresponde dihang nadawat ang report sa hinay-hinay nga pag-ubos sa yuta sa lugar. Nakita nila nga ni ang nabuak ang kaning niyut ang kaning kalsada. Mga 7:20 yata to. Dito na nahitabo nga nahulog na gid siya. So dinaganay mi kay ang wire lagi ay ang poste lagi nga isa natumba man siya. So dito tanan ang mga tao so naatay kasulti gani nga na isa. Kay naigo sa wire ba nalabtikan siya sa wire pagka hulog sa balay niya pagkatumba sa poste. Hinuon ana-ana sa maayong kahimtang ang usa nga nasamdan. Sa tala sa CSWDO, mikabat sa 14 ka magbanay ang apektado kung asa 5 ka balay ang natagak samtang pugsanong gipabakwit ang mga namuyo sa 6 pa ka mga balay sa Picas Lane sa kalsada. Dunay uban nga namuyo sa ilang paryente samtang dunay mga nagtinir sa temporary shelter sa CSWDO. Initially naghatag ta og kanang food assistance sa ilaha kay para kanang samtang naa sila diri karon sa ato ang temporary shelter. Nanawagan karon og tabang ang mga apektadong residente. Ngay migtabang nga para nang kanang among mga gamit, mga kaldero sir. Ana ra. Okay. Sana may relocation kahit kahit lupa lang. Nakatakdang magpahigayon og sesyon ang barangay alang sa angayan nilang himuon. Sumala sa DPWH Region 11 atol sa ilang assessment, anaa sa 50 metros ang gilawmon sa natagakan sa mga balay ug 150 metros ang gitas-on sa nahugno nga parte sa kalsada. Tungod niini, 2 sa 4 ka lanes ang naguba. Nag-collapse siya dahil sa mga combination ng factors like yung earthquake, yung ulan natin na continuous rain natin nung mga nakaraang linggo, like yung mga ganun na tsaka yung siyempre pag disturb din siya, yung mga heavy trucks na dumadaan, kailangan ng reconstruction talaga ang itong
itong atong pavement. Kailangan natin ng slope protection structures. Hinuon doon na gitagana nga alternate route ang DPWH 11 alang sa mga mobiyahe gikan og padulong Davao, Bukidnon ug Cagayan de Oro. Kung asa possible lang to light vehicles ang Davao Bukidnon Road Campo 1 section. Samtang pwedeng muagi ang tanang sakyanan sa Maramag, Carmen, Cabacan, Digos, Davao Road. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing, Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao. Sunod-sunod ang nahimong pagpangatake ngadto sa hutong sa kasundaluhan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Niadtong Sabado, duha ka insidente sa pagpanglabay og granada din 5 ang samdan ug pagka-Domingo usa sab ka detachment sa militar ang giatake og mga armado. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa CCTV, ginasubay sa mga sakyanan kining kalsada sa Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, mag-alas 6:30 Sabado sa buntag. Apan dunay motorsiklo ang kalit miliko. Hangtod sa dunay nibusikad. Target di ay sa riding in tandem suspects nga labayan o granada ang sakyanan sa kasundaluhan. Sunod-sunod nga buto sa armasab ang madungog. Nangalisang sab ang mga residente, makita sab ang mga pulis nga dunay ginagbukod. Matod sa 6th Infantry Division sa Philippine Army, duha ka sundalo sa 2nd Scout Ranger Battalion ang samdan, lakip na ang 3 ka sibilyan sa lugar, human maigo sa shrapnel sa nibusikad nga granada. Gilayon silang gidala sa ospital ug anaa sa luwas nga kahimtang. Ginakuwaan pa sila og pahayag. They're traversing the route from Cotabato City to South Cotabato area when they were attacked by 2 unidentified running in tandem in the vicinity of Sharif Agwak, Roundbun, doon sa gitna. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, ginakumpirma pa kung kinsa nga grupo ang nagpabuto. Hindi pa kasi confirmed ngayon kung kaninong side yung nakapagpaputok, if sa army lang or pati yung mga personnel natin from the PNP, and if nakaputok din yung mga suspects. Sa enhanced photo sa suspects gikan sa CCTV, naklaro ang ilang nawong. Apan padayon pa kini ginaberipika sa mga otoridad. Padayon sab ang hot pursuit operation. Samtang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, usasab kalalaki nga rider ang nakuwaan sa CCTV ang naglabay og granada sa command outpost sa headquarters sa Charlie Company 7th Infantry Battalion mag-alas 8 sa gabi sa samang adlaw. Paspas kining misibat, hinuon walay angol sa hitabo. Samtang banda alas 7 sa gabi, adlawng Domingo sa Talitay, Maguindanao del Norte, misangko sa pinusilay ang pag-atake matud pa sa gibana-bana ang 15 ka mga armadong individual nga mao'y unang namusil sa 12 Mechanized Company Detachments sa Barangay Mangay. Matod sa PRO Bar, milungtad og 20 minutos ang binayluay og bala. Hinuon walay inaangol sa hitabo. Posibleng pagpanimalo sa kasundaluhan ang motibo sa suspect sa sunod-sunod na pagpanglabay og granada og pagpamusil. In-expect din naman natin yon dahil nung namatay si Commander Bungos ng BIFF noong July 5 at yung series of surrenders nila nung mga nakaraang mga buwan, in-expect natin na baka magkaroon ng retaliation yung mga natitira pang mga miyembro, yung kaya lang din nila gawin. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa maong lungsod, subay na sab sa taliabot nga BARM parliamentary elections. Issue tayo ng alert memo to double the efforts sa mga security measures natin, especially yung mga motorcycle passing by o di kaya nakahinto sa tapat ng mga command post, thinking na nagpapahinga or mayroon lang inayos sa mga motor, yung pala nagso-surveillance na. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Babaeng Philippine Eagle nga na-rescue sa Malaybalay City, Bukidnon niadtong July 3, human giingong giatake og mga unggoy. Mipanaw na. Kini ang gipahibalo sa Philippine Eagle Foundation niadtong Sabado nga mipanaw na ang Philippine Eagle sa Waga, Dalwangan. Nauna nang nagpahibalo ang PEF nga human siya naluwas, nagpakita siya og signs of recovery. Apan niadtong Sabado sa buntag, dihang nakasinati matud pa ang agila og seizures hantod nga mipanaw kini. Sa inisyal nga eksaminasyon, walay nakitang timailhan sa bagong external trauma o internal bleeding. Apan namatikdan sa mga veterinaryo nga baga og dili kasagarang gahi ang iyang kasing-kasing. Midako ang iyang atay og tiyan. Apan kini, wala matud pa nagtino sa hinungdan sa kamatayon sa maong agila. Gikuhaan og tissue samples ang iyang mga organs aron ipailawom sa eksaminasyon og laboratory analysis.
Nahugno ang bahin sa atop sa covered court sa Tignapuluan National High School sa Cagayan de Oro City. Mayo na lang kay luwas ang mga estudyante nga nakasilong sa maong court. Ani ang report ni Cyril Chavez. Glassboard sa basketball ring na lang ang nagbabag aron dili mahinayon og kahugno ang tibuok atop niining covered court sa Tignapuluan National High School sa barangay Tignapuluan, Cagayan de Oro City. Saysay ni Kapitan Nancy Aban nga atol sa mong panghitabo, hilabihan kuno ang kahadlok nga gibati sa mga estudyante sa lugar sa pagtuong mahugnuan sila sa atop sa mong covered court niadtong July 16 sa hapon. Itong panahon na kay mo naman itong pag-declare good sa principal nga, ipauli na ang mga bata kay grabe lagi kakusog ang hangin pero ang ulan hinay ra. Ang hangin gyud may kusog kayo. Nya ang na-timing kay ang mga bata nga gapanguli nagsilong pa sa ilalom. Hinoon, luwas ang tanang estudyante sa mong panghitabo o wala gyud mibigay ang kinatibuk ang atop sa mong court. Gisuta na sa mga personal sa City Engineers Office ug CDRRMD ang kondisyon sa mong covered court. Tungod sa hitabo, dali sab mikalat ang usa ka social media post nga giingong proyekto sa LGU among covered court, ilawom kang Mayor Rolando Uy. Butang nga gipanghimakak sa City Information Office. Mismo si Kapitan Aban ang mibarog nga dili kini proyekto ilawom sa kasamtangang administrasyon. Inay proyekto kini sa LGU tuig 2012. Kanang covered courts 2012 pa na under na siya ni Mayor Dongko Imano. Unya nakabalo ko ana kay barangay record keeper pasad ko nga panahon na gid ang recorders barangay kani mga vouchers, kaning deed documents, ta address barangay. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. May arangkada na ang pagpanghatag og ayuda ilawom sa Uplift program sa gobyerno. Atong sayron kung pila ang madawat sa matag benepisyaryo, pinaagi sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, dunay tulo ka grupo no ang makadawat nga mga beneficiaries na ay makadawat nga 2,000 pesos nga one time. Duna po ay makadawat og 2,000 pesos per month sugod July hangtod December of 2026. Aton sayron. Sumala ni Nanay Tata nga taga-barangay 76A Bukana sa kapait sa panahon tungod matud pa sa nagkamahal nga palaliton, lisod na matud pa i-budget ang ubos nga kita sa iyang bana nga nagtrabaho sa barangay. Dihang masayran ang bahin sa Uplift program o Unconditional Program for Livelihood Investment and Family Transformation. Makatabang matud pa kini apan sumala niya dili angay nga magsalig lang sa ayuda. Pero may naman lang po na makatabang-tabang po sa mga gagmay mga paliton. Pero di kinakaigo po rumaon po na sa ligat. Kinahangli man ako. Ang Uplift program dinalian nga tabang dili lamang alang sa mga kabus apan lakip na ang mga low-income household nga apektado sa krisis sa pagsaka sa petrolyo ato sa energy emergency. Taliwala sa energy emergency ug aron maparayon ang ilahang katakos sa pagpalit o purchasing power. Gilain sa tulo ka grupo ang mga benepisyaryo. Una, ang mga 4Ps ug walang gutom beneficiary nga makadawat og one time nga 2,000 pesos nga ihatag pinaagi sa counter payout sa designated land bank branches. Samtang ang group 2 mao ang mga kabus ug near poor kinsa makadawat og 2,000 pesos matag bulan hangtod December 2026. Kana sila gi-identify pinaagi sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS sa Philippine Statistics Authority o PSA ug sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Samtang ang Group 3 mao ang low-income earners nga dunay Social Security System monthly salary credit nga 20,000 pesos paubos nga lakip sab sa 2024 CBMS. Sa Davao Region, sa Group 1, we have like 230,000. That is our Pantawid families. So, diretso to top up. So what we are attending to at present is the Group 2, which is the 100,000 beneficiaries. Nag-start na po tayo today ng roll-out for the payout ng ating 2,000 subsidy. That is starting month of July until December 2026. And the Group 3, we do not have the data of that. It is directly given to the SSS through the disbursement account of our beneficiaries. So national po ang pagbigay ng ating Group 3.
Nagsugod na ang rollout karong adlaw sa Malalag sa Davao del Sur, Malita sa Davao Occidental, Tagum City sa Davao del Norte, Nabunturan sa Davao de Oro ug Tarragona sa Davao Oriental. Sara, sumala sa DSWD-11 nga magpaabot lang tong mga beneficiaries no sa announcement gikan sa ilang local government unit kung asa og kanus ang payout. Unya ilaha gina-expect nga mahuman ang rollout no sa first tranche in the mid or tunga-tunga sa August, kay ang second tranche ihatag na nila ang kining cash assistance pinaagi sa digital payment mode. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka kanhi pulis ug kaubanan niini nga sibilyan ang dakpan sa usa ka drug buy-bust operation sa kapulisan sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang kanhi pulis nag-awol matud pa human nagpositibo sa drug testing niadtong July 2025. Ani ang report. Sikop sa kapulisan sa Taguluan Municipal Police ang kanhing pulis nga si alias Wawang, 29 anyos, ug ang 22 anyos nga kauban niini. Ubad sila napalitan og gituuhang shabu sa Taguluan, Misamis Oriental. Nasuta sab nga ang kanhi patrolman nagpositibo di ay sa random drug testing niadtong July 2025. February 2026 diyang migula ang dismissal order niini. July last year pa lang di ay is after kini siya na nagpositibo sa illegal nga droga, nag-awol kini siya. Wala na kini siya nagtunga. So aside sa katong ang iyahang dismissal is because of the kaning pagpositibo niya sa illegal nga droga. Nakuha gikan sa mga suspect ang dili moubos 80 gramos sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 554,000 pesos. Nakuha sab matud pa gikan sa kanhing pulis ang usa ka police badge ug ID nga gituuhan sa mga otoridad nga ginagamit sa suspect aron makakuha og dinagko nga kantidad sa droga. Ginaandam na ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act nga ipasaka batok sa duha ka mga dinakpan. Wala pa sila'y pahayag. So we'd like to point this out that the PNP is serious in implementing internal cleansing or cleansing within its ranks. Especially itong drug use. Kauban si Roland Cañas sa kamera. James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nabati gayud ang Kapuso Network sa bisan asa man sa kalibutan ug sa bisan unsa man nga platform. Nakatala sab ang GMA Network og mas taas nga revenue ug earnings atol sa ika-75 nga anibersaryo niini sa miaging tuig. Ang detalye sa report ni Argel Relator. Mas taas ang revenue ug earnings nga gi-report sa GMA Network niadtong 2025, ang ika-75 anibersaryo sa network. Samtang padayon nga namamayagpag sa TV, radio, film ug digital platforman. Kini ang gibalita ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. sa annual stockholders meeting. We retained our position as the dominant TV broadcast network in the country once again. The year 2025 was a milestone year as the network marked its 75th anniversary, celebrating decades of service to millions of Filipinos across generations while braving challenges and change. Niadtong 2025, mitaas og 3% ang net consolidated revenue ug nakatalasab og 6.39% increase sa consolidated net income nga nahimong 2.197 billion pesos. Niadtong 2025, nanguna ang GMA sa people ratings ug people audience shares sa Nielsen National Urban Television Audience Measurement o NUTAM. Lakip sa total Philippines ratings, Philippine National Television Audience Measurement o FINTAM. 27 sa 30 top programs sa 2025 NUTAM ug FINTAM People Ratings kay gikan sa GMA sa pagpanguna sa Kapuso Mo Jessica Soho. 18 sa 25 top news, public affairs and public service programs ang gikan sa GMA sa pagpanguna gihapon sa Kapuso Mo Jessica Soho, 24 oras ug 24 oras weekend. Nanguna sab ang GMA Radio Group, number 1 sa Mega Manila, ang Super Radio, DZBB o DWLS-FM.
nangunasab ang mga local radio stations. Gibida sab ni Duavit ang padayon nga pagpalapad ug pagpakusog sa digital presence sa GMA. As audiences turn to digital platforms for information and entertainment, so do we continue to increase and strengthen our digital presence. Sa tibuok 2025, nanguna ang GMA sa tanang media ug entertainment companies sa Southeast Asia ug sa Pilipinas base sa Tubular Labs leaderboard. Base kini sa aggregate views sa nakadaiyang social media platform. Tungod sa double-digit growth sa nakadaiyang major social platforms sa GMA, lakip ang kusog nga performance sa gmanetwork.com o GMA News Online. Dunay 13% increase sa online digital advertising revenues ang GMA. Padayon sab ang pagpakusog sa GMA sa pagproduce og pelikula pinaagi sa GMA Pictures. Human sa pagpasalida sa mga pelikula sa mga sinihan, film festival ug streaming platforms. Nakatakda sab nga ipasalida karong 2026 ang usa ka epic drama ug duha ka pelikula gikan sa mga naa sa likod sa malampuson nga pelikulang Green Bones. We will continue to evolve, innovate, and strengthen our presence across every platform, driven by our commitment to excellence and our aspiration to better serve our audiences and stakeholders. Gipili sab sa stockholders meeting ang duha ka bag-ong independent directors sa GMA Network Board. Sila retired Supreme Court Chief Justice Renato S. Puno ug ang usa sa mga kasaligan nga investment banking executives nga si Enrico S. Cruz. Nagpasalamat si Duavit sa shareholders, advertisers, partners ug kapuso audience sa padayon nila nga suporta sa GMA. Through and because of you, GMA will remain steadfast in its commitment to serbisyong totoo and to remaining forever one with the Filipino. Ako si Ori Gil Relator. 1. Mindanao. Gipalapdan sa Energy Regulatory Commission hangtod Oktubre ang temporaryong pagbawal sa pagputol sa kuryente. Mando sa ERC sa mga distribution utilities sa Tibok Nasod, dili magpatuman og disconnection alang sa electricity bill sugod Agosto hangtod Oktubre karong tuiga. Gitugutan sab sa ERC ang staggered o installment nga pagbayad sa sulod sa tulo ka bulan alang sa mga consumer nga dili mulapas sa 200 kWh ang konsumo matag bulan. Tabang daw kinig sa mga consumer karong nagpadayon pa ang State of National Energy Emergency sa nasud. Kapino 20 ka lugar ang gideklarang areas of concern sa Commission on Elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kalabot sa parliamentary elections sa September 14. Sumala sa Police Regional Office sa rehiyon, napulo sa maong mga lugar ang gipailawom sa red category o mga lugar nga dunay pinakaseryosong hulga sa seguridad. Lakip ang Lanao del Sur nga dunay pinakataas nga ihap sa high-risk localities. Ang areas of concern nakabase sa natala nga security incident sa milabay nga duha ka eleksyon. Kapin 8,000 personahe sa kapulisan ang i-deploy sa adlaw sa eleksyon sa BARM. Nagsugod na ang election period ug pagpatuman sa gun ban. Ang campaign period sugdan sa July 30 hangtod September 12. Ang usa ka traffic violation nga wala pagsuot og seatbelt sa driver sa usa ka wing van truck sa Lanao del Norte may resulta sa pagkadiskubre sa ubay-ubay ka mineral ores nga walay igong dokumento. Gipara kining usa ka wing van truck sa pag-agi niini sa PNP checkpoint sa Linamon, Lanao del Norte niadtong Miyerkules. Ang driver wala matud pa naka-seatbelt. Dihang gipangutana dinhi na diskubre nga dunay karga nga sako-sako mga mineral ores ang maong truck apan walay napakita nga dokumento. Gikan matud pa sa Zamboanga del Sur ang truck ug sumala sa driver nga paingon unta sa Taguluan, Misamis Oriental ang maong mineral ores. Dakpan ang driver ug pahinante niini. Gibara-bara ang mobalor sa 1.75 million pesos ang kantidad sa mga mineral ores nga nasakmit sa mga otoridad. Mag-atubang sila og kasong paglapas sa Philippine Mining Act. Wala pa sila'y pahayag. Mga kapuso, nagpadayon ang nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nagatang sa lucky winners.
Sa iyo lang ang pag-apil, palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries. Ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay tsansa makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sa makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Bulungtad ang promo period kutob August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o mabisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Sa sunod Lunes, nakatakda ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subay niini, buot sa mga residenteng apektado sa sunod-sunod nga linog sa General Santos City nga madungog kung unsa ba ang maluntarong pang-recovery ug rehabilitation efforts sa gobyerno alang kanila. Kana atong sayron sa SONA 2026 Special Report ni Efren Mamak. Magkapin usa ka bulan na sukad ni tayog ang magnitude 7.8 nga linog kung asa ang epicenter sa kadagatan sa Maasim, Sarangani. Usa sa grabeng naapektuhan ang General Santos City. Sa tala sa CDRRMO as of July 15, 2026, anaa sa 22 ang patay, usa ang missing ug 512 ang samdan. Anaa sa 3,360 ka kabalayan ang totally damaged ug 44,491 ang partially damaged. Human ang insidente, nagsingabot ang relief assistance sa nagkadiyang ahensya sa gobyerno, LGU, laki pa nga pribadong sektor. Apan, hangtod karon, doon na paghihapoy mga pamilya nga nagpabilin sa evacuation centers. Gani sa Mateo Village, Barangay Lagaw, doon na pa 205 ka pamilya ang nagpabilin sa modular tent. Kani sir, magyud siya ang mga kanang kumbaga murag mga totally damaged nga mga houses during atong nahitabo nga linog kay ang among balay dili pa gyud siya pwede balikan kay totally dili na gyud. Kay as in wasak gyud siya. Sa imong ginabuhat karon sir? Bali magbalhin sa kuning mga gamit sa kumama dito sa Si Romel Diaresco nga usa ka bakwit. Dili gayud mapuy-an ang ilang balay. Gikan po sa kong lulo na akong balay, apo nagod ko. Matod sa City Housing and Planning Division, doon na kuno hinabang nga gihatag ang National Housing Authority. Actually, if my memory is right, ang NSA nag-provide sila og financial assistance amounting to 75 million murag na-release na to nila, intended para sa 2,500 household nga. Totally damaged to siya. Then, kato mga partially damaged, dito na po ito ipasok sa DSWD, sa mga cash assistance po. And I think halos tanan na provide na naman po sa national and local government. Doon na sab matud pa'y planong imontar nga modular temporary shelter nga container van type ang porma. Kabayan sab sa relocation site, nagpadayon pa ang Department of Human Settlement and Urban Development sa pag-comply og requirements. Hagit karon sa LGU Gensan ang pagpangita og relocation sites. Kung atong tan-awon, at kinahanglan tag mga 200 to 400 hectares, asa man natapwao na siya. But we already preparing and updating our local shelter plan sa 12 years. So medyo challenging man siya, lisod, pero pangandoy nato sa atong mayor nga within the 12 years span, starting from now, after 12 years, zero ISF ta. ISF means informal settlers family. Gawas sa nagumang balay, apektado sab ang panginabuhian sa uban. Sama ni Lovelyn Tatad, gidaginot ang nasalbang computer unit sa iyang computer shop. Hinay sab ang income niini sa iyang tindahan. Sa una maka-income ko mga 10,000 a day siguro. Sa karon may na lang maka 1,000, 1,500 inguna na. Wala na may tao. Wala na mamalit. Oo, apektado ko ayong guba pud ang amo ang balay sa likod. Matod sa City Economic Management and Cooperative Development Office, paningkamutan nila nga makatindog pagbalik ang ekonomiya sa syudad gikan sa epekto sa linog. Gensan means continue to host a lot of opportunities for the city despite and in spite of challenges like a seismic event or an earthquake. Alam naman natin yung strength ng ating city. Now we've been a host of economic revival in the past and so we have to move forward. Karong umaabot nga State of the National Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Dunay paniwagan ang mga nalinugan. Mr. President, sir, tabangin mi diri, Jinsan. Labi ng Mateo Village. Kay tanan gid mi diri 200 pila mi, 200 plus mi nga household balay nga diri nga naepektuhan nga ako na mong balay. Wala nang tabangin mi diri, pansin na lang po ba, bisa ginagmay lang. Kung taga naman jud mi niya og ayuda na o location na maayo. Kung nakarinig man si
President. Sana matulungan mo kami dito sa General Santos City. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nagmuntar na og mga checkpoint ng COMELEC sa pipila ka lugar sa Basilan aron pahugtan ang seguridad. Una ang Barm Parliamentary Election sa September 14. Lakip sa mga gimuntaran og checkpoint ang lungsod sa Tipo-Tipo ug Albarca nga parehas gikonsiderang areas of concern sa COMELEC tungod sa presensya sa mga armadong grupo sa lugar. Sa tala sa lokal nga kagamhanan, kapin 200,000 ang registered voters sa tibuok Basilan. Nanawagan ang Manolo Fortich Police Station sa Bukidnon sa kung kinsa man ang nawad-an og kabanay kay dunay patayng lawas nga napalgan sa sapa sa Barangay Maluko. Napalgan ang patayng lawas sa usa ka lalaki sa daplin sa Suba sa sitio Palawpaw, Barangay Maluko sa Manolo Fortich. Gituhan nga naa sa 25 ngadto sa 30 anyos ang pangidaron. Gidala ang patayng lawas sa Everlasting Funeral Home sa Barangay Kisolon sa Sumilaw, Bukidnon. Panawagan sa kapulisan nga kung si kinsa man kadtong nawad-an og kabanay o dunay nahibaw-an nga nawad-an og minahal sa kinabuhi, mamahimo nga mobisita didto sa punerarya aron masuta kung mao ba kini ang ilang kabanay nga gipangita. Gipanubayan pasab sa kapulisan ang hitabo. Sa newest season sa The Voice Kids, Yeng Constantino og Glock 9 bagong coaches nga pakauban ni Julian San Jose. It's a new season with a new set of coaches alang sa The Voice Kids. Makauban sa nagbabalik nga The Voice coach nga si Julian San Jose, sila pop rock royalty Yeng Constantino ug Pinoy rapper Glock 9. Sumala ni Yeng, looking forward na siya to start her very first project sa Kapuso Network. Tick off her bucket list daw ang maong opportunity. Si Glock 9 sab, excited nga makashare ug makatuon sab gikan sa aspiring young singers. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto karon serbisyo tinuod lang.